Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po na manood, just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection, love month na ngayon, February, di ba? So marami ngayon nang busy na rin sa kaka-prepare ng love month. So pero sa panahon natin ngayon, parang ang sukatan na lang ng pagmamahal ay napunta na sa material na bagay, 'di ba? So kung may ireregalo ka, 'di ba? Minsan pagka maliit lang o hindi ka mahalan, parang hindi pa masayang bibigyan mo. Pero kapag bongga, bibigyan mo regalo, mamahalin, relo, bags, sapatos at kung ano pa, talaga namang masayang-masaya yung taong bibigyan mo. So, kaya minsan parang nawawalan ng halaga o value yung pagmamahal. Napupunta na lang o napopokus na lang tayo dun sa maibibigay ng ating mga mahal sa buhay. So, ang pag-ibig, hindi rin pang romantic guys, di ba? Minsan sa pamilya rin, sa mga anak, halimbawa yung panganay mo, nakakuha ng with honors, tuwang-tuwa ka, pinupuri mo, pero yung isang anak mo na mas bata, dahil hindi naman nakakuha ng with honors, parang nandyan lang sa tabi, pinababayaan mo lang, hindi na sa mahalaga. Parang ganun, di ba? So, kumbaga, transactional na lang ngayon sa pagmamahal. So, kung may nakukuha ka ngayon, o kung makabig ka ngayon, mahal kita. Pero pagka wala na akong maibigay sa'yo, material man yan, pera at kung ano-ano pa, huyo ka na, scratch ka na lang, di ba? Maraming ganun, di ba? Pagka may nakukuha pa, talagang mahal na mahal nila. Yung love nila, tuwang-tuwa sila. Pero pag wala na. Parang unti-unti nang lumalayo sa'yo. Di ba? So, kaya nangyayari ngayon, pagka sa relasyon, bigay lang ng bigay. Pagka, alam mo, sa part ng lalaki, bigay lang ng bigay. At sa bagay, minsan may mga babae din naman. O kaya, meron namang kuha lang ng kuha. Gusto nila kuha lang kuha. Kung wala na yung give and take. Puro na lang selfless na lang. Selfish na lang lahat, di ba? Selfish na lang. Gusto lahat ay may makakuha na. So, ano nga bang katangian, di ba? Ng isang taong mapagpasensya. Yung galit, yung poot, di ba? Yung nakakapagpigil sa sarili. So, isa yan sa mga dapat na basihan sa love month o sa pag-ibig. Kaya ayon sa Kawikaan, chapter 16, verse 32, ang sabi, higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. So yun guys, di ba? Pag mahaba ang pasensya mo, mas mabuting tao ka pala. Higit pa dun sa mga taong may katungkulan sa gobyerno. So, halimbawa, di ba? Sa Facebook ngayon, usong-uso, di ba? Yung bus, pag binabas ka. So, ano sa isip mo, pag binas ka, minura ka, o kung ano pang sinabi sa'yo, gagantihan mo rin ba ng mura? Di ba? So, ibig sabihin, hindi mo mapipigilan sarili mo pagkamura. So, ibig sabihin, kulang yung pasensya mo. Pero kung kaya mong pigilan ng sarili mo, di ba? Hindi mo na yung sasagutin yung nagmura sa'yo, yung nanlait sa'yo, yan lang. Kasi iniisip mo yung anong magiging resulta. Nakakabuti ba sa'yo o nakakasama? Pag sinagot mo, baka lalong humaba, tumagal, mapupunta pa talaga sa away. So, doon tayo nasusukat at binabalyo natin bilang Kristiyano, anak ng Diyos, na hindi natin kailangang patulan lahat. Di ba? Yung mga taong gumagawa sa atin ng hindi mabuti, o yung mga taong nambubuli sa atin, mga taong minamaliit lang tayo. Hindi, wala yan. Parang ano lang yan. Sa tingin lang sa atin, maliit na tao, maliit na bagay lang. Pero tayo, dahil nakakaintindi ka, mahaba yung pasensya mo, kahit minsan sasabog na yung sarili mo, pinipigilan mo pa rin. Dahil unang-una iniisip mo yung kapakanan mo.
iniisip mo na baka pag gumawa rin ako ng masama, magagalit din ng Diyos. Kaya hindi ka basta-basta pumapatol, 'di ba? Hindi ka basta-basta patola, guys. 'Di ba? So kahit anong ibato sa iyo, okay lang hangga't kaya, 'di ba? Wag mo nang na batuhin din yung mga tao nang babato siya. Hayaan mo lang sila. Titigil din naman yung pag napagod. So dito masusubok na talagang yung pagmamahal natin ay mapagtimpi. 'Di ba? Sa ating mahal sa buhay, minsan maraming problema sa bahay, sa asawa, sa mga kapatid. Minsan tinitiis mo na lang, ikaw na yung nag-a-adjust para lang wala nang gulo. 'Di ba? Ikaw na yung magsasakripisyo, lalo-lalo na kung matanda ka sa isang pamilya. So maraming problema ganyan sa relasyon ng pamilya na yung mga taong membro ng pamilya na nagpipigil, nagtitiis, sila yung mga taong mahaba ang pasensya. So yan po ang ating pagnilayan ngayon at hingin sa Diyos na sana'y habahan palalo ang ating pasensya at pagtitiis, pagsasakripisyo alang-alang sa ating pamilya at hindi tayo papatol sa anumang bullies o nang mambabas sa atin. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pinansyal at problema sa pamilya, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, kung ikay magtiwala, tsak yun ay bibigay ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pangalan. So tayo pimanalangin muli. O Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden na, may taning na sa buhay, at kung ano-ano pa mang karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Tanggalin niyo po, Lord, ablusin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, yakapin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa relasyong nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po at pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. At lalong-lalo na, Lord, sa pinansal na kailangan namin lahat. Lalo-lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa mga bills, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng ito hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.